kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa episode natin ng Pueblo Amante de Maria. At muli po kasama ko po ang ating napakagandang news, si Dr. Rita Cusio. Viva la Virgen, Dok Rita! Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo, mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Brother Ivan, no? Nako, umpisa-umpisa pa lang ay binobola mo na ang ating mga kamanlalakbay, no? Pero alam ko, no, na napakasaya, no, at makubuluhan na naman ang ating episode ngayon dahil ito ay continuation, no, ng ating naging napakagandang talakayan noong nakaraang linggo. At ito ay pagbalik natin, no, sa Dolores, Quezon. Tama ba, Brother Ivan? Yes, at syempre kasama po muli natin ang ating dalawa pong eksperto, ang Parish Priest and Rector, of course, sa National Shrine, si Father Isagani Reyes. At Viva la Virgen po, Father! Viva la Virgen, kapayapaan sa ating mga kamanlalakbay, sa iyo, Brother Ivan, at saka kay Dr. Rita. Opo, at syempre po kasama din po muli natin ang lay historian po nila na si Brother L.A. Ebro. Viva la Virgen, Brother L.A. Viva la Virgen po, kapayapaan sa ating lahat, mga manlalakbay, Sister Rita and Brother Ivan. Ayan, so huwag natin patumpik-tumpik na. So simulan na po natin ang ating kwentuhan. So maganda po malaman po na ating mga kamanlakbay, father and brother. Paano po ba nagsimula itong pagiging shrine ng Nuestra Señora de los Dolores at paano po nakamit ng simbahan ang titulo bilang isang shrine? Nagsimula po ang mga paglalakbay po ng ating parokya at pamasan dambana ng pagiging isang diocesan shrine noong 1994 sa pamumuno po ng nooy Kura Paroko na si Reverend Father Benji Roda. At matapos po ang ilang taong 2017 po ay talaga naman pong sa dami po ng pagpunta sa pamamagitan nga po ng mga namimintuhong mga migrante at OFW at yung po mga tao at mga peregrino na nangangako at nagbibigay ng pag-ako sa Mala Birhen ay ginawa po itong petition to elevate ito a national shrine at nag-grant po ito noong isa ginawa po ang misa noong June 15, 2017 po sa pangunguna po ng Nooy CBCP President Archbishop Socrates Villegas, DD ng Lingayen, Pangasinan, na dinaluhan po ng napakarami at libo-libo mga deboto, mahigit 100 pari at mahigit kumulang 30 mga obispo mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So napakalaking event po pala talaga nito, no? Noong 2017. So ito po isa sa mga major events po ng shrine po natin. At nakakatuwa po na marami pong pumunta at hanggang ngayon ay marami pumupunta dyan sa shrine po natin sa Dolores. Ma'am Rita, may tanong po ba kayo sa ating mga guests? Oo, kasi syempre, 'di ba, pag deboto ka, gusto nating malaman yung mga misa, 'di ba? Yung mga ibang sacraments na pwede nating tanggapin. So, Father, bilang isang Po, dambana po, alam naman po natin, no, na mahalaga dito ang buhay liturhiya, lalo na po yung mga misa at saka yung kumpisal po. Gaano po ba karami ang mga pagdiriwang ng mga sakramentong ito sa dambana? At paano po iniimbita ng dambana ang mga deboto para po magsimba at mangumpisal? araw-araw po ay may misa dito sa Dambana. Ah, tuwing mula po Lunes hanggang Miyerkules ay umaga ang misa namin. Huwebes ay yung ginawa naming hapon, and then pagkatapos po ng misa, diretso kami sa Eucharistic Adoration or Holy Hour, and then kasama na po habang nakatanghal ang Santissimo ay nagpapakumpisal po sa mga nais na magkumpisal. And then tuwing Friday po, ang misa po ay, pag ordinary Friday po ay tatlo, alas 6, alas 8 at alas 5 ng hapon. Pag po First Friday, alas 6, alas 8, alas 10 at alas 5 ng hapon. At habang meron pong pagdiriwang ng banal na misa, ay meron pong isinasagawa na pagpapakumpisal. Ano? Kung meron po kaming may naaaniyahan na ibang mga pari na makapagmisa habang kami nagpapakumpisal, kundi kaya sila po ang nagpapakumpisal, kami ang nagmimisa. Basta ganun po, lagi pong merong lalo na kapag may mga dumarating galing sa ibang lugar. Naroon po kami sa kumpisalan, naghihintay kami doon. Yan. At sa mga tao po, everyday naman po, bukas ang pagpapakumpisal. And then, in-encourage sa pamamagitan ng sa homilya at katisismo kung anong kahalagahan
Ano po, lalo na yung mga naglalakbay para sa kaligtasan hindi lang ng kanilang physical kundi lalo na sa spiritual na aspeto ng buhay. Amen, no? Po, no? So nakita po natin talagang vibrant po, Mm-mm. liturgical life, at saka talagang may naka-ready po sa kumpisalan para po sa mga pilgrims po natin na dumarayo dyan sa shrine. At syempre po, isang magandang aspeto rin po ng pagiging isang shrine, lalo na po ngayon kay Pope Francis sa Sanctuario Mini-Iglesia, na sinasabi niya na ang lahat po ng shrine ay hindi na po sentro ng debosyon, kundi sentro po ng misyon at aksyon. So, nagkakaroon po ng emphasis po na ang shrine din po ay meron po dapat na mga programang pangkawang gawa. So, kung meron po ano po yung mga charity program na meron po tayo dyan sa ating national shrine at paano po natin to naiuugnay sa devotion ng mga tao sa Biren ng Dolores? Isa pong ano namin ngayon ay devotion, devotion at mission. Hindi lang basta ikaw nagdedebosyon sa mahal na Birhen, kundi ikaw ay ini-encourage na mag-mission. Isabuhay yung mission natin bilang mga mananampalataya. At sa ganitong diwa ay meron po dito sa aming pambansang na tinatawag na Alab ng Puso. Ano po? Yan. Sila po yung social arm ng dambana. Ano? Sila yung mga namimigay ng mga pagkain, o kaya po ay yung mga pangangailangan ng mga maralita o higit na nangangailangan. Naalala ko po panahon nung nina Father Warren, meron po silang tinulungan na para makapagtayo ng bahay, yung ganun. Yung simple lang, yung maliit na bahay para maayos yung tinitirhan nila. Yan po. Meron po ang healthcare na tuwing Friday, first Friday at saka Friday na magkakaroon po ng libreng consultation. And then yung mga pangangailangan kong mga gamot na nabibigyan po natutulungan. Tapos kapag ka po dumarating yung panahon ng Kapaskuhan, yung pong timba ng puso, yung bang pamimigay sa mga higit na nangangailangan. Yan. May mga pamilya na binibigyan. Ngayon po patuloy, kapag kami po ay nagmimisa sa mga munting sambayan ng Kristiyano, BEC, meron pong kasama kami na yung grupo ng Alab ng Puso na binibigyan. Halimbawa, kaunti lang, yung mga bigas, noodles, yan yung mga basic na pangangailangan ng sambayanan. Ang ganda po ng branding, no? Natutuwa ako, sabi ko narinig ko yung puso, narinig yung puso ng Birhen. Alab. Oo, Oo, no? alab talaga, Oo. no? Nag-aalab. Kumbaga, alab ng puso timbalan. Ito parang nandun yung charity talaga, yung pag-ano ng mahal na Birhen. At syempre mga kamanalakay, alam po natin na maganda po itong ating kwentuhan, pero puputulin po natin saglit para po sa ating pong lay sharer na siyang magbibigay naman po ng kanyang napakagandang testimonya sa kanyang pagdedebosyon sa mahal na Birhen. At syempre po kasama po ng ating co-host na si Dr. Rita Cusio. So, pasok po tayo for ating lay sharer. Viva la Virgen, kapayapaan po muli sa inyo mga kamanlalakbay, no? At sa patuloy po na ating pagkakwentuhan, no? Ay kasama po natin ngayon ang sekretary naman ng Parish Council on Church Heritage and Devotion, no? Para magbahagi, no, ng kanyang karanasan at sa pagdedebosyon sa ating Nuestra Señora de los Dolores de Quezon. Siya po ay walang iba kundi si Sister Nancy D. Solomo. Viva la Virgen, Sister Nancy! Viva la Virgen, kapayapaan sa inyong mga kamanlalakbay. Viva la Virgen, Sister Rita. Ayan. Sister Nancy, pwede po bang kwentuhan niyo naman po ang ating mga kamanlalakbay kung paano po ba kayo nagdedebosyon sa ating Nuestra Señora de los Dolores de Quezon? Bilang deboto po ng Mahal na Birhen Dolorosa, sinisikap ko pong magsimba. Sinisikap ko pong magsimba at dumalo sa mga nobenaryo para sa kanyang karangalan at para na rin sa pag-unlad ng aking pananampalataya. Gayon din, tumutulong po ako sa pagpapalaganap ng debosyon sa Mahal na Birhen sa pamamagitan ng Alampay ni Maria. Ano po yung alampay ni Maria, Sister Nancy?
Ang alampay ni Maria po ay kaperasong tela. Siya po ay may apat na kulay. Ang violet po ay para sa mga may sakit at saka sa mga may edad. Ang kulay white naman po ay para sa mga nais magkaroon ng anak, bigki sa mga batang bagong silang, bigki sa mga nagdadalang tao at lampin sa mga bagong silang. Ang brown naman po na alampay ay para sa mga OFWs, sa mga naghahanap ng trabaho, at saka po para sa mga kukuha ng board exam. Meron din po kami na kulay black. Ang kulay black naman po ay para sa mga humihingi ng katarungan at sa mga taong nais makipagkasundo. Wow, okay. So, apat na kulay po. Tapos po, ano Opo. po ang ginagawa nyo dito sa Alampay? Pinamimigay nyo po ba to sa mga tao? Ito po ibinibihis sa mahal na birhen sa loob ng 7 araw. Pag nakatapos po ang 7 araw, Ah, siya po ay ibibigay sa mga tao. Meron po siyang seremonyas. Siya po ay ginagawa mhm. after ng homily. Okay. So, parang ididikit po siya sa damit ng mahal na birhen. Tapos, yun po may mga prayer petitions sa kanila po ibinibigay itong mga tela po na ito. Tama po ba, Sister Nancy? Opo, pero sila po ay may kaunti lang na donasyon. Opo. Wow, ang ganda, no? Nakakatuwa po, no? Kasi parang very unique yung practice po na yan ng Alampay ni Maria. Sister Nancy, no? Dahil po kayo ay matagal ng deboto ng ating Nuestra Señora de los Dolores, sino po siya para sa inyo? Ano po yung role na ginagampanan niya sa buhay po ninyo bilang isang deboto? Ang mahal na Birhen Dolorosa po ay ang aking inang gabay. Siya po ang aking kadamay sa hirap at dusa. At sa lahat ng tagumpay, siya po ay aking kasama. Amen. So, ina po, no, na kamanlalakbay, no, sa hirap at ginhawa, no? And I think marami po tayong kamanlalakbay na makaka-relate po, no, diyan sa inyong karanasan sa ating mahal na ina. Meron po ba kayo, Sister Nancy, na parang very specific na karanasan o experience, no, na pwede niyo pong iugnay sa inyo pong pagdedebosyon sa ating Nuestra Señora de los Dolores? Ayun pong yung pong aking anak ay dumaan sa severe depression. Halos mawala po siya sa kanyang sarili. But she was able to kick back in shape sa pamamagitan ng panalangin sa mahal na Birhen Dolorosa. Sa dami na po ng pinagdaanan ko sa buhay, siya po ang aking naging resting place. At naramdaman ko po sa kanya ang presence ng Panginoon. Amen. Kumusta na po yung anak niyo ngayon, Sister Nancy? Siya po ay na ngayon, sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen Dolorosa, siya po ay graduating na ng law. Wow! Oo, di ba? Grabe, no? Nakakatuwa, nakaka-inspire naman po, no? Na matapos daanan po ng inyong pamilya, ang ganong karamdaman ay naging matagumpay po at graduating na sa law school ang Opo. inyong anak, no? At ito po ay talagang sa tulong at paggabay ng Nuestra Señora de los Dolores. So, marami pong salamat, Sister Nancy, no? And I think marami pong mga kamanlalakbay ang na-inspire po dahil po pinakita ninyo, no, na kayo ay buhay na saksi kung paanong tayo ay patuloy na ginagabayan ng ating mahal na ina sa hirap at sa ginhawa ng ating buhay. Viva la Virgen, Sister Nancy. Dito na Birhen, Sister Rita, thank you po. Thank you very much po, Sister Nancy, sa inyong sharing. At balik po tayo sa iyo, Brother Ivan, Father Sunny, and Brother Ellie. Viva la Virgen po mga kamanlalakbay. So grabe po yung kwento ni Sister Nancy, no? Talagang naramdaman ko yung bigat. Saka syempre, natutuwa din ako dun sa kwento dun sa alampay, no? Yung apat na kulay po nung intentions. Yung ganun po pala dyan sa ating shrine. So nakakatuwa po malaman yung kwento na yon.
bilang pagpapatuloy po natin, last part naman na po to ng ating podcast ngayong araw, ano? Bukod po doon sa mismong church na atin pong dinadalaw, mayroon pa po bang iba pong mga facilities na maaari pong dalawin po ng ating mga pilgrims? For example po, na museum or something na may kinalaman po sa catechesis na mas lalo pa pong lalalim ang debosyon ng mga tao sa Birhen po ng Dolores. Dito po sa ating parokya at pambansang dambana ng Malapiang Dolorosa sa Dolores, Quezon, ay meron pong iba't ibang facilities na pwedeng bisitahin yung mga manlalakbay natin na gusto mamintuho sa Malapiang Dolorosa. Una na po ay yung pong pag-akyat po sa Malapiang Dolorosa. Pupunta po sila sa Veneration Chapel na kung saan ang mismong original Coronada Pontifical na imahe ng Nuestra Señora de los Dolores de Quezon ay kanilang mga kadampian. Meron po nakalaylay doon na belo ng mahal na birhen na pwede lang hawakan at ilagay sa kanilang mga ulo at sila po yung makapagdasal. Konting nga nakapandugtong po doon sa alampay, yung kasing belo ng mahal na birhen, nung una po ay masyadong maluwag po ang parokya, hinahayaan po mong first hand mahawakan ang imahe po, ang original na imahe ng mahal na birhen Dolorosa. Ngunit sa kalabisan po, na iba natin mga deboto, dahil po ito nga po ay lugar kung sa ang parokya po ng Mahal na Birhen Dolorosa sa Dolores Quezon ay nasa paanan ng bundok Banahaw. So marami po mga deboto ang umaakyat papunta dito. Pumupunta po na simbahan bago makasa bundok. Ito po mga peregrinong na sabihin natin na nagpa-practice ng pag-aanting ay gumugupit po ng mga tela sa Mahal na Birhen Dolorosa. So yung mga telang ginugupit, ang nangyayari po is nasasalaula po yung Mahal na Birhen. Kaya ang ginawa po ay naglusan po ang nakaraang pura paroko na si Reverend Monsignor Carlos Pedro A. Herrera ng Alampay ni Maria, kung saan 7 biyernes pong ibinibihis yung pong alampay. Yung pong suot ang example po ni Father Sunny. With the specific prayer intentions po, ay pwede pong ipagdasala ng ang ating mga peregrino. So, yung pong alampay na yan ang naging susi po ng mataas po na promotion dito sa ating parokya sa pamamagitan po ng pagbibigay or membership po ng mga shawl na yan at nakakarating po siya sa iba't ibang dako ng Pilipinas at hindi lang po yan, iba't ibang parte po ng ating lugar kung saan po nagkakaroon ng mga migrante at OFWs. So yung pong alampay na yan ay may 4 na kulay, binanggit na po ni Sister Nancy kanina at ito po ang mga prayer intentions na ito, ipinagdarasal tuwing Friday po, Friday devotional masses po dito sa ating parokya. So rest assured po na once na naging member ka ng Shawl of Mary Prayer Ministry, ay yung pong prayer intentions mo ay talagang ipinagdadasal po kasama po sa misa. Binabanggit po ito right after ng homily para po sa intention ng mga miyembro ng Shawl of Mary Prayer Ministry. Ang pangalawa naman po na facility na pwede pong bisitahin dito sa ating parokya at pambansang dambana ay yung pong ating Via Dolorosa Garden kung saan nandun po yung life-size na 7 Sorrows of Mary. Pwede mo po siyang pagdasalan, puntahan mo first hand at makita mo po ang 7 sakit na mahal na birhen. Sa pamamagitan po ng mga life-size na 7 sakit na ito ay mapapagnilay-nilay po natin mismo kung ano po yung mga pangyayari sa mga dusa at hirap na pinagdaan ng mahal na birhen na nagre-representa po ng 7 balaraw sa puso ng mahal na Birhen Dolorosa. So ikatlo po ay yung ating mga tindahan. Isa na po dyan is yung pong kung saan nakukuha yung ating mga Shawl of Mary Prayer Ministry. Nandyan po ang tindahan ng shawl na talaga naman pong very sa dami po ng tao pumupunta ay minsan po ay nauubusan na po yung po mga nagnanais sa kumuha ng alampay. Kaya naman po ay doble po ang pagbibihis po sa Mahal na Birhen. Meron po tayo 3 images, ang ating pilgrim, ating original image, ang pilgrim image or yung imahe naglalakbay, at saka po yung ating maliit na image kung saan ay nilalagay po yung Mahal na Birhen. Father, yung pong idudugtong. Karagdagan po doon kay Brother LA na sinabi ay naroon yung aming souvenir store. Naroon po yung tindahan ng kandila. Gayon din, meron po kaming museum na isinasayos pa rin. And then, meron pong panluluyan na para yung kung merong taga-ibang lugar na makapag-overnight, ay pwede po silang mamalagi doon. Gayon din po, meron po kaming tinatawag na Bahay ni Maria. Doon po kung saan sinasagawa yung pagpapaampon. Kung saan po yung kapa, yung mga ginamit na kapa ng Mahal na Birhen Maria, ay isinasaklob doon sa pinapatong sa ulo sa parang mga nalalakbay na parang nagpapaampon. pagmamanto, parang ganon. Apo, yan. Pero ang tawag po dyan sa inyo ay Pagpapaampon. pagpapaampon. Ayun. Apo, Ganun yan. So, nakakatuwa yung gano'n na papaampon.
sa Apo. Mahal na Birhen. At Father, napansin ko po, as in, ngayon ko lang narinig yung tungkol sa shawl. Kaya parang sabi ko nung una, napapaisip ako, ano kaya yung suot ni Father? Shawl ba yun o stola? Yung pala, yan po ata yung shawl. Kulay violet po na alampay, Ayan na ang shawl. Yan. Ma'am Rita, ako mukhang gustong-gusto niyo po yung shawl na yan. Magdalaw nyo rito. Napagdalaw natin ng babe, kailangan natin yung shawl na yan. Winner. Winner Oh, na winner. Gusto ko nga tanungin, it, meron it, bang it, kulay para sa mga single? Di ba? ay, gusto nyo po, papagawa po tayo ng bagong kulay, kulay pink. Ibang kulay pink, di ba, Father, ha? Promise yan, ha? Pangako yan, ha? Father. Magpo-produce tayo ng Sa ganitong mga, kulay. sa mga Ayun. naghahanap ng sa mga Kasi naghahanap ng talaga, jowa. kanina ko pa napapansin si Father, ang sinisip ko, stola kaya yung suot ni Father, kulay violet, yung pala, tas shawl pala siya. Shawl, Ito opo. lang nakwento ni Brother L.A. na meron pala kayong shawl. Sabi ko, ba parang malambot yung stola, yung pala shawl pala Ah, yun. alam niyo po, sa totoo, may isa pa kaming karanasan dito. Mm. Pagpapatunay na ang mahal na Beren ay gumagala. Alam niyo po, nito lang po ako narito, bago po mag-fiesta ng Biyernes de Dolores, matapos na ibihis ang alampay, ang shawl sa mahal na Birhen, may isa pong alampay na may amor seko. Oh. Kaya talagang sabi Talagang, namin, oo. nakakano, talagang ang mahal na Birhen ay Kilabot. gumala. Totoo po yun, talaga pong nakakano. Yun. Opo, Oo. Doon nakakaroon po, sa Oo. tahibo. doon po sa bahay ni Maria, katabi doon yung kumpisalan. May lugar na talagang pakumpisalan. Doon po magkasabi. Mm. Para pagkatapos ng ibang mga pilgrims, kamanlalakbay natin na nagkukumpisal, sila ay nagpapaampon sa mahal na Beren Dolorosa. Yun. Ayun. Ma'am Rita, baka Amen. po may tanong po kayo sa Oo. kanila. Parang gustong-gusto ko na talagang pumunta, no? Kasi bukod sa parang ang daming pwedeng puntahan doon sa parang complex na, no? Yung shrine, parang ang saya-saya din ni Father sa kanyang ministry, no? Sa National Shrine. So ngayon, Father, no? Ngayon po na naideklara na po na nadambana, no? Ang inyong simbahan. Meron po ba kayong mga plano o hakbangin upang magkaroon ng ugnayan or network sa mga ibang dambana naman po at parokya ng Nuestra Señora de los Dolores sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa? Tulad po na nasabi ko kanina, yung pong tinatawag naming gala, Opo. yung paggala ng mahal na Birhen. At saka yun po yung pagdalaw. Yun po yung isang pamamaraan namin para magkameroon ng ugnayan sa iba't ibang Mm-mm. dambana at saka iba't ibang parokya at maging sa diocese. At saka po yung isang namin, pamamaraan namin, ito yung ating pagla-live stream ng ating misa para Mm. nagkakameron ng ugnayan. Yun po yung pinakaano namin, Oo. paggala. Opo. Pagdalaw. Paggala. Oo. Nakaka-excite po yung paggala na yan, no? Sabi ko, narinig ko yung gala, ay, gumagala pala yung Birhen ng Dolores. Sana makita namin siya sa Cebu, sa Mm-mm. Davao. Kayang-kaya ni Padre yon. Di ba, no? Mm-mm. Gumagala tayo eh. So, dapat umaabot po tayo hanggang sa kalayuan. National Shrine po kayo eh. So, yan, no? Ganda po. Excited po tayo sa paggala po ng Birhen. Sana isa po ang inyong parokya, mga kamanlalakbay, sa madalaw po ng kanilang birhen. Siguro bilang panghuli na po natin sa ating episode na to, no, Father and Brother. So, sa ilan pong mga salita, paano po ninyo masasabi na ito pong ating National Shrine ng Our Lady of Sorrows sa Dolores ay tanda ng pananampalataya para sa mga taga Quezon, Diocese of Lucena, at sa mga deboto po na dumarayo po dyan mula sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas? Sa palagay Sa ko, akin po, Ipo, sige, Brother ipo, LA, ikaw na sino muna. na? LA, sige ikaw na po. muna, Brother LA. Sige po, Sige. Father. Sa Sige. palagay ko po, bilang isang deboto, ang naging tanda po ng panampalataya ang parokyang ito para sa mga taga Quezon. Dahil isipin niyo po, sa lalawigan ng Quezon, isang maliit na bayan na nasa paanan ng bundok Banahaw, isang maliit na bayan na may maliit na simbahan at naitalaga bilang pambansang dambana. Isang maliit, hindi hitik sa magagandang pasilidad, hindi hitik sa magagandang ayos ng mga gusali. Pero dito po naibigay ang pontifical at canonical coronation na binigay nating Santo Papa Francisco. Ang maliit na simbahang ito ay hindi lamang po physically ganun kaganda, pero nandito naman po ang bukal. Bukal po ng pag-agos ng biyaya sa pamamagitan po ng panalangin na mahal na Birhen. Isipin niyo po, sa dinami-dami po na malalaking simbahan, magagandang simbahan na nakatalaga sa mahal na Birhen Dolorosa,
ang Dolores po, ang bayan ng Dolores po, ang nabigyan ng titulong pambansang dambana. So sa palagay ko po, ito po ay tanda na ang simbahang ito, ang parokya at pambansang dambana mula sa bayan ng Dolores ay tanda ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birhen Dolorosa. Mhm. Amen. Grabe po, no? Father, kayo naman po. Opo. Nasasabi ko na ito ay isang tanda ng pananampalataya dahil sa mga tao na patuloy na naglalakbay o ng mga taong pumaparito at nagpapatotoo ng kanilang mga karanasan sa mahal na Birheng Maria. Hindi lamang po sa mga material, pinansyal, kundi lalo tigit sa kanilang emosyon, sa kanilang spiritual na kagalingan at gayon din, yung bang mga pumupunta rito na nawawalan na ng pag-asa, pero sa kanilang pagpunta rito, nagkakaroon talaga, nababago yung pananaw nila. Meron nga po ditong pumupunta, umiiyak lamang sa mahal na Birhen na walang sinasabi, basta naiyak sila. Pero pag alis nila, na nakangiti at sinasabi nilang magaan yung kanilang pakiramdam. At totoo yung sinasabi at yung taglay namin na your sorrow will turn into joy. Yun. Sorrow turn into joy. Talaga Amen. nandun yung pagano po ng mahal na Birhen. Wala po sa hapis ay nagiging tuwa. No, Ma'am Rita, so napakaganda po na naging kwentuhan natin sa Mm-mm. National Shrine of Our Lady of Sorrows, no? At ang At saya-sayang ka-interview no ni Brother Eli at saka ni Father Amen. kasi talagang ramdam natin no yung kanilang dedication no sa promotion ng devotion no para sa ating Mama Mary. Nakakatuwa. Talagang tumatagos sa Zoom ang ang alab ng puso no ng ating mga guests ngayong episode na ito, Brother Ivan. Yes, opo. So, para po sa ating challenge sa episode na to, do whatever he tells you. So, tulungan po natin na mag-promote ito pong kanilang National Shrine. Meron po silang mga social media platforms. Tama po, may Facebook po kayo, yung Parish and National Shrine. Meron po. Lady Soros, opo, no? At nakita ko rin po, active po sila sa YouTube. So, malakad din po yung channel din po nila. So, meron po sa FB at sa YouTube. So, sundan po natin yung kanila pong National Shrine doon po sa dalawa pong platform po na iyon. Ano po nangyayari, Ma'am Rita, pag di ginagawa yung ating challenge? Nako, papangit. So sundan po natin yung kanila pong promotional channels po, no. At syempre po bilang pagpasalamat na po natin, so in behalf po of Father Nante Tolentino, our main host, sa president po ng ating Association of Shrines, kay Father Franz Baasis ng ating pong Antipolo Social Communications Ministry, kaya sa akin po, Ma'am Rita, sa lahat po na bumubuo sa PADM. Salamat po sa inyo pong panonood sa ating episode na ito. At syempre po sa mga guests po natin mula po sa National Shrine of Our Lady of Sorrows. Salamat po sa ating pong episode natin tungkol po sa Birhen ng Dolores. At iniyahan po na natin si Father Sunny para po sa kanya pong final blessing para po sa atin. Bago po ikawan ng final blessing, kami ay sa ngalan ng bumubuo ng Parokya at Pambansang Dambana ng Mahal na Birheng Dolorosa, kami nagpapasalamat sa inyo, Brother Ivan, kay Sister Rita, sa aking mga nakasama, sa ating pagbabahaginan ngayong panahong ito. Maraming salamat at lagi natin sinasabi, Viva la Birhen! Kapayapaan sa ating mga kamanlalakbay. Amen. Opo. Sumainyo ang Panginoon. At At sumainyo sumayin rin. niyo At rin. pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Viva Amen. la Virgen! Viva Viva la la Virgen! Maraming Virgen! salamat po mga kamanlalakbay. Salamat po! Thank you po.